Ayan guys, ito yung entrance of floating breakfast ngayon. O ayan, for couple siya kasi actually wala na akong time kasi magpunta dyan at may schedule ako ng... Nandito tayo ngayon sa Chichirin. Ngayon, sasabi ko na nakakain na ako ng ginto. Hello guys! I'm back again with another video. So guys, ngayon po ay lilipat na po tayo ng hotel. Pero ang much better na tawag dun ay villa na matatagpuan po sa Ubud. So guys, ayan. Makikita nyo, lilipat tayo sa Kamala Resort Ubud. And guys, alam nyo, isa yung luxury villa na kung saan talagang luxury talaga, napakaganda talaga. And mamaya ipapakita ko sa inyo. So guys, ngayon, ayan. Nag-check na ako sa Gojek kung magkano from here sa mismo nga Infinity 8 Valley to Kamala Resort Ubud. 275,000 Indonesian rupiah or tumatagak-tak na parang 900 to 1,000 pesos siya in peso. So let's go kasi meron pa tayo dong scheduled na massage ng 1 PM. So yun na muna ang ating atupagin. Tara na! Bye-bye sa aking Infinity 8 Valley room! Ayan guys, so nakasakay na ako ngayon dito sa kotse. And alam nyo, tinignan ko dun sa Gojek kung gaano kalayo pupuntahan ko from here sa Infinity 8 Valley. Ang distance niya ay 43 kilometers. So 91 minutes yung biyahe natin ngayon. So more than an hour yun. Ganun kalayo. Ganun guys, kalalayo yung mga lugar dito. Kahit kung makikita nyo sa mapa, parang malalapit-lapit lang sa isa't isa. Pero malayo talaga. Kaya ngayon, matagal akong uupo dito and feeling ko hindi ako aabot dun sa schedule ko na massage na 1 PM. Papamove ko na lang siguro ng 2 o'clock or kung anong oras pa man. So, let's go. Sana umabot tayo. Ayan, kung makikita nyo, ayan si Kuya. And hindi naman ganong traffic yung papunta. Kaya I'm so excited na ipakita sa inyo ang ganda ng Kamala Resort Ubud. Promise, super ganda nun. And then Mr. Ivan, right, is yours. Thank you so much. And then also, so allow me to reconfirm your booking, please. So, you book with our 1-bedroom villa, and then also your reservation include with the breakfast. Yeah. And then you stay with us for tonight, from today. Is it a buffet breakfast or Still it can be a in la the pool? carte, yeah, still a la carte menu. But your inclusion, it will be included with one-time floating breakfast, yeah? Okay. So, you want to do the floating tomorrow? Tomorrow. So, because you want to do the floating tomorrow, do you want to order the breakfast now? Or later, once you arrive? Later. Later, yes. But the floating breakfast tomorrow. is Tomorrow, okay. that you want to do the floating in your villa or in the pool, swimming pool? In the villa. In the villa, yeah? Because I will leave midnight on the next on the other day. Oh, so that's why that you want to do the floating tomorrow, yeah? That you want for the today? Yes, please enjoy the welcome drink. Do you have the menu for floating breakfast? Certainly. Okay. That It's you okay. want I will order now for tomorrow. Yeah, Okay. certainly. Sure. So, guys. So, darating ko lang. Pina-order na ako ng floating breakfast. Pwede naman daw mamaya. Pero inisip ko, parang hindi na ako mag-aayos-ayos mamaya, diba? So, ngayon ako order. Ang ganda guys, ha? Ang ganda ng reception nila. Ito yung welcome area. Tapos may pa-welcome drinks. Ayan guys, yung mga options nila ng floating breakfast. Ayan, kung makikita nyo, meron ditong heart shape, tapos meron ditong square shape, and this one, kaya lang ito medyo big. Kaya mag-isa lang ako, kaya ito lang muna yung kukunin ko. And dyan, isa-serve yung mismo mga food, tapos meron kasamang tea, drinks, and mismo yung mga sugar, and etc. O diba, papakita ko sa inyo later kung ano itsura niyan. Ayan guys, kung makikita nyo, ito yung Zava spa nila. And magpapaspa ako mamayang gabi and bukas. So ito ata yung mga amoy ng mismo mga oil. So, ano kaya ang masarap dito na amoy? I mean, mabango. So, ito yung price. Kung makikita nyo, ito, 3,000, 2 person. Tapos, 2,000. Ano yan? Million ba yan? O 1,000 yan? Bili namin ko nilang mamaya. Meron din ito sa Klook eh. Check ko sa Klook. Ayan guys, ito yung entrance. Oh, tignan nyo, kailangan pang sumakay dito sa ganitong car. Tapos ihahatid niya tayo doon kasi medyo malayo daw yung ating villa. What's your name again? Angie, ayan.
Ang name niya is Angie. And guys, ayun na makikita nyo, parang pababa, doon sa side doon. So, iikot tayo. Let's go. Medyo malayo pala, no? Bala ko pa naman lumabas-labas ako. Pero, since nasa villa tayo, parang ang trip ko, doon na lang ako mag-i-stay sa loob. Susulitin ko kasi guys, medyo mahal tong villa na to. Since sabi ko sa inyo, di ba, dati meron ako sinabing affordable villa, meron ako sinabi na parang hotel lang. At ito kasi, luxurious talaga to. Kaya medyo, you know, malalaman nyo, makikita nyo, okay? Because I talked to my contact, my schedule there is, Is it possible? yeah, later. So I'll just fix some things and we'll go there. Ayan, guys. Actually, ito na yung mga villa. Mga may pintuan. So, yung atin siguro sa dulo. And tignan nyo, meron dito rice area. Rice field. Nice. Hello. Yan. Ayan, guys. 812. Okay, can you lead me the way? Thank you so much, Angie. So this is the entire 812 or on this side. Ayan guys, dalawa. May 811 tas 812. So ito yung akin. 812. Wow. Wow, meron na agad ditong sink. Wow! Nice. Ayan yung pool. Tapos meron ditong paupuan. Wow! Did you find the decoration? Wow! It's good. And that one. Yes, this. Okay. Sige guys, tutuloy ko na lang mamaya yung video. So ngayon, sasamahan ko na muna sa ate palabas. Ayan guys, si ate Angie na yung mag-explain sa atin ng room. Okay. Okay, the telephone. So if you want to call our reception, just zero. Okay. Our will restaurant and provide the Oh, okay, okay. And then on the wardrobe, so we provide the kimono, hat, bag, and also slipper over there. Oh, there's a sleeper there. Yes, so you Okay. can use all our items during stay. Okay. And also the safety box also. And then over there, so we provide two type of the minibar. So the first minibar we provide in your room. So if you would like to consume, it will be additional charge. How much usually is the So minibar? actually, for the Pringles, it will be it's around 30,000 subject 21% tax and service. Ah, okay. Okay. And then the guest amenities, yeah, Okay. and then the hair dryer, Hair dryer is there. Wow. Kompleto. directory, Directory. yeah. Ah, okay. And this is the style of the Yes, flower. yes, Wow. family. Galing. Bedroom, Oh, nice. Ang ganda, guys. Ganda. and special for you. the Wow. decoration on the bottom. Yay! This is ubod? This one is. What's the design? Kasi guys, may design eh. Which is this one, ubud. Ubud, Serpentine okay. with Wow, so ubod guys yung ginawa nila sa akin. at ubud, so that's why we choose the ubud for you. Okay. Grabe yung ganda guys, punong-puno. Mamaya natin yung guguluhin, okay? On the living area, we provide the second minibar over there. Okay. But we always lock the minibar because sometimes the monkey would open the minibar. Ah, okay. So the monkey. Yeah. So it means I need to lock the door every night and my shoes not outside because of the monkey. Ay, ayaw pa ata mabukas. Grabe, excited na ako mag-swimming. Over there, and then always lock, yeah, because you. But there's food I ordering inside? Certainly. Is it free? No. No. It will be additional. This one. Ah, ayun yung price guys sa minibar. So may bayad. Lahat na makikita nyo dito, hindi free yan. Yeah. Okay. And then the 2 bottle of water, this one, the complimentary. It's refillable every day. Every day. Every this day. one. Okay. And then on the drawer. Oh, the cup. And okay, the provide tea and the coffee. Tea, coffee, and Okay. sugar. This is the complimentary. And then this one. Ah, nice. And then the last drawer, the plate. Okay, plates. Yeah. So, here in Kamala, is it okay to order outside like grab food, Gojek food? Is it okay? Okay. Yan, pwede daw guys umorder. Once the Gojek arrive at our lobby, so we will keep your food and call to your room and also tell your food already at the lobby. Okay. And also we will send someone to bring it. Aww, it's good. Thank you, thank you. So, ayan guys, may mga saksakan din dito. Oh. So, yun.
Yan. I-explain ko na lang sa inyo mamaya yung iba, okay? So, ayun guys, aside from mga sinabi ni ate, so ito yung Alexa, no? Andito yung mga utos natin kay Alexa. So, nakalagay dyan kung magsaset ng alarm, kung how many kilometers in miles, Wikipedia, or etc. Try nga natin. Alexa, what's the weather for today? Bakit kahina? Alexa, full volume. Ito pala si Alexa. Diyos ko Lord. Hindi ko alam kasi guys, first time ko talaga mag-Alexa. Tignan nyo naman, ang ganda-ganda ng bila natin. Pero, first timer nating makakausap si Alexa. Alexa, 100% volume. Okay. Alexa, play Rolling in the Deep. Ayaw. Ala naman. Ayun. Okay, sige, pinost ko na muna kasi guys, bawal tayo makinig ng mga ganyang music kasi madedemonetize tayo. Tapos ang sabi sa akin ni ate is lagi daw isasara to kasi mayroon daw mga unggoy sa labas. At kapag kami unggoy sa labas, syempre, matatakot tayo kapag ka ganun, diba? So, yun guys. And i-explain ko lang sa inyo mamaya yung mga iba pang mga magagawa dito, okay? So, kasi guys, mayroon ako nakaschedule na spa ng 4 p.m. So, paalam na muna dahil tayo ay mag-change muna ng outfit dahil mag-spa nga tayo, okay? So guys, ayun, aside from sa mga nasabi ni ate, gusto ko lang magdagdag ng mga facts about dito sa Kamala Resort Ubud. So if ever na gusto nyo mag-book at magugustuhan nyo itong video na to, itong hotel na to, so yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And if ever ko magbubook kayo dito, use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng i-avail nyo sa Klook, Mapa Hotels and Activities. Syempre, hotel to, so counted ito, okay? So guys, pro tip lang, kasi guys, yung code na yan, maximum of 2 times yung shop pwede magamit. So, ngayon, if ever na kapag nagamit nyo na ng 2 times yung code, is pwede nyo gamitin yung account ng mother nyo, ng father nyo, ng tito nyo, ng tita nyo, ng travel buddies nyo, or etc. Para, di ba, mas madaming discount, mas maganda. So, aside from that, guys, is ito nga palang room ko. Actually, villa ang tawag dito, di ba? Itong villa ko, napakalaki niya, guys. Actually, meron siyang private pool. Meron akong private dyan na bathtub ba yan? Hindi naman yung jacuzzi, bathtub naman yan na merong flower thing. At grabe guys, super sulit ng price na to kasi sa Ubud siya. Kung hindi nyo alam, yung Ubud ay isa sa mga area dito sa Bali na kung saan ay talagang andito lahat ng mga private villas. Numadusog ako dito kasi andito yung aircon kasi guys, init na init ako kasi napakainit dito ngayon sa Bali. Actually, sa lahat naman mainit para sa akin. So, nagustuhan ko to kasi super high-tech niya. Tingnan niyo, may Alexa dito, meron ditong mga magagandang mga features ng mismong hotel na to, and meron dito silang sariling spa, meron sila ditong Japanese restaurant na yung nagluluto sa harapan mo, and yun, pupuntahan ko yun mamaya. So, isasama ko din yun dito sa vlog na to para kahit papano ay malaman nyo kung ano yung mga iba pang features nito. Isasama ko dito yung spa, isasama ko din dito yung teppanyaki area. So, yun guys. So, ngayon, ay after dito sa video na to ay maghuhubad na muna ako, magpapalit na muna ako ng damit at maliligo ako doon sa pool guys kasi syempre may private pool. Private ko yung pool, solo ko yung pool at kaya yun, susulitin ko, lalangoy-langoy ako doon. And guys, ngayon naman, aside from that, gusto ko lang i-flex sa inyo. Ayan, kukunin ko na din. Ayan, nakikita nyo, ang social guys ng brand ng mga toiletries dito, yung conditioner, shampoo, body lotion, saka shower gel. Ano to? Ano mabasa dito? Kasi nakikita ko itong pabango ng aking mother Salvatore Ferragamo. O, di ba? Grabe guys, ang social ano. Di ba sa iba parang ano lang, yung nire-refillan lang. Ito talagang isa-isang bote, bawat isa. Tignan yung 4 to. Titignan ko, gagamitin ko kunyari isa ngayon. Tapos kapag ka magpapalinis ako bukas, is titignan ko kung re-refillan nila. Tignan natin. At least, if ever, makakadalawa tayo, di ba? So guys, ngayon isasama ko na muna kayo dahil tayo ay magsi-swimming sa labas! So hello guys, katatapos ko lang mag-swimming and guys, ayan, medyo ginalaw ko na tong mismong villa ko and nag-ayos na ako ng mga gamit, nakaligo na rin ako. So ayan, makikita nyo, sinabit ko na din yung tuwalya ko tapos yung bathrobe. Ang ganda nung CR, yung mismong shower area. Natutuwa ako kasi parang ang social talaga guys, like ang social talaga ng vibe. Parang kahirap niyang dumihan ganun, so nakakahiyang dumihan kaya parang kokonti lang yung mga nilalagyan ko muna ng mga gamit-gamit and bukas i-film ko ulit ito para naman sa TikTok
TikTok account ko. Kaya guys, if ever na napanood nyo na itong video na to, magpunta kayo sa TikTok account ko. So ito guys yung screenshot. And mag-comment kayo doon sa TikTok video na gagawin ko patungkol dito mismo sa villa na to. Para guys, malaman ko na galing kayo sa YouTube. So ayan, medyo kinulo ko na yung mismong higaan ko. And ito, nagtitingin-tingin ako guys. Nagtitingin-tingin ako sa mga menu kung ano yung kakainin ko sa dinner. Kasi ito imagine niyo yung ubod kasi na to is parang nasa kaloob-looban na naman ako ulit tulad ng villa ko noong una. And guys, ang nangyari, since solo traveler ako, solo lang ako dito. Share ko lang sa inyo. Itong buong villa na to para lang sa akin. At ayan dito, may araw-araw pa, di ba? May araw-araw pa. So what if kapag mamaya madilim na, kapag kagabing-gabi na, ayoko naman maglakad-lakad ako dyan sa labas. Ayoko naman na tumabay ako dun sa labas. Tapos nakikita ko, wala kasing walang fence. Tuwang-tuwa talaga ako dito guys sa mga rose petals nila yun. Grabe. Hindi kaya to babaho pagka hindi ko pinaliguan ngayon. Kasi guys, gusto ko bukas ko pa siya paliliguan. So ayan, tingnan nyo. Buka natin. Amoy na amoy ko yung mga petals. Ay, mga rose. Ay, mga flowers. Ay, ang linis ng tubig sa ilalim. Nakikita nyo ba guys? Diba? Sige, dyan ko muna. So, baka hindi nyo narinig kanina, may iba't ibang uri sila na pa-decor dun sa bata. Merong Canggu, Seminyak, Ubud, Jimbaran, Melasti, Kuta, Peti, Tenget, at Bisma. And guys, alam nyo, dito na ako napunta. Napunta na ako dito sa Peti, Tenget, napunta na ako dito sa Seminyak, itong Ubud ngayon, at yung huli kong hotel dito sa Jimbaran, at dito sa Kuta. Yung mga previous videos natin dyan ko mga sinut. So, hindi ko na lang napupuntahan. Melasti, Lijan, Kenderan, saka Bisma. So, yun guys. Ano ba yung Bisma? Hindi ko alam yung mga lugar na yun eh. Hindi ko sure Ilalagay ko na dito sa baba. Ito yung style ng ating decor. So guys, tignan nyo 325,000 Indonesian rupiah magpa-decorate ng bathtub. Medyo mahal, no? Pero isipin nyo na lang nagbakasyon kayo sa ibang bansa kasi syempre sa ibang bansa talaga namang gagastos kayo ng mahal. And usually naman kasi guys, yung mga nagbibilan na ganito hindi naman sa generalize ko Usually talaga kasi kapag sa mga nagbibilan na ganito ay yung mga honeymoon po, ganun po, magjojowa po. Hindi ko nga alam kung ano napagtripan ko, ba't nagpunta ako ditong mag-isa. So yun guys, and if ever, pwede din namang isama niyo yung parents niyo dito or what, ganyan. So dito, meron ditong mga tour program din sila. If ever na gusto niyo mag-tour, ayan, meron din silang pa-tour dito and nakalagay dyan lahat. Half day tour nila 550,000, tapos yung full day tour nila 800,000. And guys, pro tip mas mura sa Klook. Yung mga link ng mga tour na na-avail ko, ilalagay ko dito sa ibaba. And if ever na gusto nyo i-avail, i-click nyo na lang yung link sa ibaba. Plus, use my code PaulIvan5 para magkaroon kayo ng extra 5% of discount. Tapos, ito yung Shichirin nila. Japanese Conro Grill Restaurant. And bukas guys, dyan tayo sa Shichirin. Yan, bukas dyan tayo. Tapos, mga pang-wedding and event. Ayan, if ever na gusto nyo magpakasal na gano'n yung itsura, nakikita nyo ba guys? Hirap na hirap ako ditong maghawak. Tapos if ever, hindi lang bata bang pwedeng decoratean kahit yung pool nyo sa labas, pwede din. Pero feeling ko mas mahal yun kasi mas malaki na yun Nakalagay, Happy Honeymoon. Mga honeymoon talaga dito guys. Tapos mga, mga hiking, volcano trip, if ever. Pero syempre, hindi naman tayo magaganon. Mga cooking class, mga Japanese cooking class. Ayan, 350,000 yun guys. So if ever, yun yung mga prices dito. Thai cooking class, meron din sila. Balinese cooking class. Pinakamura yung Balinese cooking class, 300,000. Minimum of 2 packs. So hindi ko yung maabil kasi mag-isa lang ako. So yun lang naman yung laman itong directory nila. Sinabi ko lang sa inyo para at the same time ay alam nyo. And ito, papakita ko sa inyo to isa pa sa mga gusto kong feature. Ayan guys, si Alexa. Ayan, narinig niya, nagsalita na naman ako. Di kita kausap, sinishare ko lang. So ayan guys, yung mga pwede nyong iutos sa kanya. Yung aircon, yung fan, television, and lamp. Ayan, yun. Yun yung mga pwede nyo. Ako medyo kinakain ako ni Alexa. Hindi ko maintindihan kung paano siya gawin. Basta ayan guys naman yung mga Yan, sabihin nyo. Alexa, bright mode. Ayan, parang ganun. Susunod yan. Ano daw? Ewan ko, hindi ko naiintindihan. Kasi kami Alexa guys sa bahay. So, yun yung mga nandito. Magpapahinga na muna ako guys. Higa lang ako dito kasi pagod na pagod ako. Isipin nyo, sunod-sunod talaga kasi yung travel ko. Parang wala akong pahinga. Kaya sa panahon na to late nyo naman na ito mapapanood. Hindi na ako on time nakakapag-upload sa YouTube. Kasi super dami ko ng gala. Super dami ko ng trip. Which is yung trip ko naman kasi di may vlog ako ganyan. Kasi sunod-sunod. Itong Bali, ito yung pinakahuli as of now. So, nanggaling po ako ng Coron. Nanggaling din po ako ng Hong Kong, Vietnam. Tapos nanggaling din po ako ng Jakarta. Tapos ngayon itong ang Bali.
Dami ko nang ginagawa. Napakahirap pala talaga guys maging travel vlogger. Kaya sa mga travel vloggers dyan, saludo sa inyo. Sa patuloy na nagta-travel at consistent pa rin mag-upload. Kasi guys, dalawang account ko i-handle. Nag-handle ako ng TikTok, tapos nag-handle pa ako ng YouTube. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video. You can write your and then question 1 until 6 and last this is your sign. Here? Yes. Okay. Add 1, 2, you know? So, ayan guys, nakita nyo, mayroon ditong guest pa form kung ano gusto nyong in tension, kung 1 to 5. So, ako nilagay ko 2 to 3. So, nakalagay din dyan kung ano yung specific na gusto nyong particular na i-focusan. So, nilagay ko binilugan ko itong mga to. So, gusto ko kasi sa paa, sa kamay, saka sa likod. Diba? Tapos, pamirma lang ako and yan. Okay, a bit simple syrup and lime. Yeah. Ayan guys, pa-welcome drink nila. What's this? Osibori, you can put on the face for refresh. Okay. So, ayan guys. Cucumber and lime. You like it? Kamu blogger ini udah ya? Oke, nih. Oh, here. This is solo, right? Yes. Okay. Ganda guys ng room, oh. Ayan, meron silang pa ganyan, may dalawang bed, and ayan. Pero solo ko to. Meron silang pa bathtub. Hi! What's your name? My name is Anik, your therapist. Okay. Nice to meet you. Then, merong parang pa-shower area, ganun. And ayan, mag-start tayo sa food area. So, ayan guys, pinag-change nila tayo. Pinag-iba nila. Meron din sila sa which is ito. Ito ay isang parang underwear daw nila dito. Tapos kimono, which is, syempre, hindi ko na sa video ko yung massage na gagawin. But, napakaganda guys ng treatment room. So, ito yung treatment room nila. Private to. Pwedeng couple, pwedeng siblings or what. Pero since ako mag-isa lang, so solo lang ako. So, yun guys, sasabihin ko na sa inyo yung feedback later. Bye-bye! Bago ko ikat ng tuluyan, papakita ko lang, naka-bathrobe na ako. Kimono tawag nila dito, bathrobe gusto kong tawag. May laki ng tiyan ko. Sige guys, bye-bye, yun lang. This is good for antiseptic, yeah? Yeah. Where are you from, sir? Philippines. Okay guys, so ayan, umorder ako ng fries, tapos nitong eggplant rollatini. So ang halaga niya is 211,750 IDR. Medyo pricey, no? So yan. Ang social pala ng mga food dito. Akala ko yung mga ano lang, nagulat ako may presentation. So let's eat. Sarap ng fries. Sarap. Let's check this one. Yung eggplant rollatini nila. Kakaiba ha? Yung pinaka ano niya guys. Pinaka balat niya eggplant. Ang galing. Ang healthy ng lasa. Lasang eggplant talaga. Na tomato sauce. Na medyo maasim yung tomato sauce. Hindi yung sweet na parang sa mga spaghetti natin. Sarap! Under to sa vegetarian kasi na section. Sarap. The best. Tapos ito, tofu to. Tofu. Guys, good morning. Aga-aga akong dinorbell at kinising. Mga around 7:40 AM. And kasi isa-set up na daw yung breakfast buffet ko. I mean, medyo lutang-lutang pa ako. Isa-set up na daw yung floating breakfast ko. So guys, ayan! Ayun ang ating floating breakfast. Grabe, yung upgrade ng floating breakfast ko from the previous one dun sa affordable villa to this one is super halata. Napakaganda guys ng breakfast, floating breakfast ko ngayon. Papakita ko sa inyo. Yan, ang aking floating breakfast ngayon. As you can see guys, meron ditong big breakfast na kung saan ay
Ano siya, meron siyang egg, may bread, may sausage, may cappuccino, may bacon ba to? I think. May fruits, may croissant, may butter. Ayan, meron siyang burrito. Grabe, napakaganda guys. Ganda. Na-stress ako. Na-stress ako sa ganda. Ito lang ang problema kapag ka naka-floating breakfast kayo. Alam niyo kung bakit? Kahit ayaw nyo maligo ng pool, kailangan nyo mag-dip. Kailangan nyo magpunta sa pool para makuha ang perfect shot. Ang hirap-hirap talaga maging vlogger. Kaaga-aga, maliligo ako. Siyempre, kailangan andun ako kunyari. Andun ako sa side na yon. Tapos nakahawak ako dito. Tapos andito yung camera. Oh, ganon. Ang galing. Ang galing. Tapos ala tayong kasama ngayon. Walang picture sa atin. Magta-tripod tayo. Magse-setup pa. Wow. Wait, let's appreciate the floating breakfast first bago ko siya guluhin at kainin. Wow. It's super. It's giving! Okay, so yun guys. Kakainin ko na to. Okay? Ito po ang struggle ng floating breakfast. Ay! Lilipat ko na siya muna dito sa table. Okay? Hello guys! So ngayon, it's already 1 PM at meron tayong nakaschedule ulit na massage doon sa pinag-massage natin kagabi. And guys, tara, samahan nyo ako kasi ngayon ay 2-hour massage din. Meron parang pa flower bath ulit, tapos meron parang pa shooting time and etc. So napaka-premium kasi ng massage session natin ngayon. So medyo sumakit na yung katawan ko sa kahapon, pero since meron na tayong nakaschedule, kailangan natin ituloy ito. So let's go, samahan nyo ako. Yang ini pasti kenal, tapi mungkin tulisan titik hello kan itu. Nah, aku sila siya nelpon sa manager siya man. So guys, ayan, ngayon, andito na tayo sa ating massage place. Tignan nyo naman, napakalaki at napakaganda guys ng mismong room ko. And tignan nyo, talagang feel ko talaga yung vibe ng Bali vibe dito. Kasi guys, ayan, nakikita nyo tong forest view. Tapos ito, tignan nyo, meron pa ako dito pa flower bath na nasa jacuzzi. Like guys, hindi siya bathtub, kundi jacuzzi. At ito, meron ditong parang pa flower decoration na kung saan yung flower decoration na yan, ang halaga niyan is 735,000 Indonesian rupiah. So if ever na gusto nyo meron pa bulaklak na ganyan, yun ang additional charges na babayaran nyo. And ayan, every time na bago magsimula yung massage is nagpapa-foots pa muna. I mean, hindi siya actually foots pa. Parang imamassage muna yung paa nyo. So meron din dyan pa flowers ng kaonte. Tapos lalagyan kayo ng kalamansi. Tapos ng rock salt. Kaya ako tawang-tawa kasi guys kahapon, nilalagyan ako ng kalamansi tapos rock salt. So parang feeling ko, ginigisa ako gano'n. Yung parang niluluto. Kasi di ba usually sa atin, pag kaming mga sabaw, is nilalagyan niya siya ng parang kalamansi minsan, tapos asin. So yun. Ayun guys, ganyan ang gagawin. And ito, makikita niyo dito, meron dito dalawang massage bed. At dito sa massage bed na to, ayan, for couple siya kasi actually. And makikita nyo, ayan, napakaganda guys. Kasi malaki at hindi siya, hindi manipis itong mismong massage bed. Talagang matibay siya. Meron dong butas. And yung butas niya guys, ang makikita nyo is yung flower. Kaya kahapon kasi nakapag-massage na ako, diba? So parang ganyan din yung setup doon. Kaya natutuwa guys ako. Tapos, ito, since meron siyang parang disposable underwear, is parang isusuot niyo yan kapag kayo ay magpapamassage. And ayan, dito sa side na to, iba yung layout ng room. So, meron ditong parang pa open cabinet, and dito sa open cabinet, meron ditong kimono na dalawa. Isusuot ko yun mamaya. Plus this one and this. Ito yung pinatutunog guys na maganda. Ano ba laman nito? Ayan, wala siyang laman guys. Tingnan ko lang kung may laman. Meron tayo ditong pasalamin and meron ditong pasink. Ayan. Plus ito, ano to? Mga body wash something. Pero hindi naman ganyan yung hindi naman ganyan yung nandun sa aking room. So kakaiba yung body wash nila dito. And ayan, as you can see, 'di ba? Ang ganda guys, oh. Ang ganda. Wow. Close up look ng mismong jacuzzi. Kasi 30 minutes pa ako muna mag-iintay dito. Like parang namnamin ko daw muna tong hotel room. I mean itong massage room. And ayan, makikita nyo oh. Ang ganda guys ng mga flowers na mga nandito. Parang feeling ko, hindi ko alam yung mga flowers na yan. Hindi naman rose yung isa.
Hindi din naman. Pero guys, uso yung ganitong flower sa Bali. Ito, yung color parang may yellow-yellow na yun. Uso yan dito. Tapos yung red. Yan yung mga kadalasan na mga inilalagay nila. Plus, ayan o, meron din sila dito. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina. 'Di ba? Ayan. Ah, asin ba? Ah, oo, asin nga guys. Akala ko parang may something na scrub lang pero asin talaga, tas kalamansi. Diyos ko, sa atin, sausawan na yan. Sausawan. Tawan-tawa ako. So guys, ayan. Nakapagpalit na ako ng damit guys. Ayan. Ano na ako, kimono. Kimono tawag din na dito. Kimono ba talaga ganito? So nakakimono na ako. Tapos nakapagpalit na ako ng panloob. So, ngayon is mag-emote-emote na muna tayo dito. Mag-shoot ako ng para sa IG Reels ko, saka para sa TikTok ko. So guys, ayan, ilalagay ko dito sa magkabila yung aking mga username. So i-follow nyo ako dyan para pwede kayo mag-comment din sa mga post ko about dito sa spa na to. Kasi late ko kung may upload yung vlog na to. So mag-comment kayo ha. So yun guys, natapos na akong i-massage. And guys, 2 hours yung session, whole session. Like, so 30 minutes yung iikot-ikot ako dito. I-appreciate ko yung mismong room. 30 minutes yung paliligo dito. And 1 hour yung pag-massage. So guys, dito ako minasage. Plus ito, maligo na ako dito, yung nagulo na siya. And nakakatuwa lang kasi makikita niyo. Ayan na. So, iiwan nila tayo dito and tayo mag-ooperate if ever, ganyan. So, yung review ko sa massage. So guys, okay yung massage sa akin. Nagugustuhan ko yung massage. And actually, yung nag-massage sa akin kahapon, siya din yung ngayon, yung therapist ko ngayon, si ate, ilalagay ko na lang dito yung name. And so far, nag-enjoy ako guys dito sa experience ko dito sa spa nila. And napaka-premium guys ng experience and napakaganda, napaka-luxurious. Yung wall pa lang hindi siya kakaibang klaseng wall. Like, wall lang yan pero iba kasi epekto sa akin kapag talagang nagmamatch lahat. Tapos may ganito pa, may jacuzzi pa, then maganda pa yung mismong massage bed, tapos maganda pa yung mismong shower area, and ayan. So guys, for me, i-rate ko to 10 out of 10. And if ever, pwede guys kayo mag-book dito separately na hindi kayo dito mag-check-in. So yung link ilalagay ko sa ibaba. Plus, use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng i-avail sa Klook, Mapa Hotels, and activities. Included dito yan guys. And oo nga pala yung code na yan, maximum of 2 times nyo pwedeng magamit. Walang capping. Wala nang capping yan ngayon. So yun, okay sa akin ang experience. Ibang klase Balinese spa, papipiliin ka nila ng massage oil, depende sa gusto mo. Ang daming oil options, di ba? Tapos kung magpapa-body scrub kayo, pwede din. Iba't ibang body scrub options din. And yung tension, kung gusto nyo, 1, 2, 3, 4, or 5. Yung 5 yung pinakamasakit. Yung kahapon kasi, 3 yung ginawa ko. So, medyo nasaktan ako kasi guys, hindi naman ako pa hardcore na massage, ganun. So ngayon, pinagawa akong 1. So, soft test lang yung massage sa akin ngayon. Talagang pamparelax lang. So yun, nagustuhan ko yung massage ko, and kung gusto niyo i-book, yung link ilalagay ko sa ibaba. So ngayon, magpunta na tayo sa villa, magpalit na tayo ng outfit natin dahil pupunta na tayo sa Shichirin o dun sa Teppanyaki area nila dito na Japanese restaurant. Let's go! Ayan guys, tignan niyo yung restaurant nila dito, Wild Air ang pangalan. Ayun ang ganda Ayan. Di ba? Ang ganda, napakadaming table. Hello! Ayan. Ang ganda guys, no? Ang ganda ng view. Actually, wala na akong time kasi magpunta dyan at may schedule ako ng Teppanyaki. And aalis na ako dito mamayang gabi, so wala na ako dito sa morning. Ganda Merong mga pa-bed dito na ganyan. And konti lang guys na naka-check-in kaya hindi crowded. Super ganda. Ayan guys, yung Wild Air. Pakita ko sa inyo. Diba? Guys, so bumalik na tayo ngayon sa ating villa. So ayan, 801 to 816. 16 villas lang pala meron sila dito. So 812 yung villa natin. Ayan guys, so tignan nyo. Medyo nakakatakot tong part na to. Ano to? Kamala Secret Garden. Parang kahilig yung lagay sa mga ganun parang sculpture na. Sana nalinis yung villa natin. Kasi kung di nalinis yung villa natin, madumi yun. Para maganda sa picture. Magbi-picture pa kasi tayo kasi hindi nakapag-picture kahapon. Let's check kung tapos na. Any monkeys this morning, sir? No. No. Actually, I'm looking for it. Monkeys is always like that, sir. Somebody looking for them, they're not coming. Somebody super crazy, every time they coming. Time monkeys here every morning or afternoon or evening? Breakfast time, sir. Breakfast time. They know our breakfast, so that's why. They always coming around 9 o'clock. Yeah, they looking a floating breakfast, sir. Yeah. Earlier I have floating breakfast.
yeah? Guys, andito tayo ngayon sa Shichirin. Ayan guys, Japanese restaurant yan dito sa mismong Kamala Resort Ubud. So ayun yung Kamala Resort Ubud. So dito tayo kakain. So guys, ngayon andito na tayo sa Shichirin. And actually, solo ko dito sa mismong area ngayon. It's already 4 p.m. And ayan, nakikita nyo. Ito yung gusto kong part. Dito kasi sa part na to is pwedeng magluto sa harapan mo. And yan yung gusto kong part. Kasi nag-schedule talaga ako na hindi madaming tao. Kasi usually matao daw dito kapag 12 noon. And ayan, dala-dala ko na dito yung Insta360 ko. Tapos meron ako dyan para mamaya kapag nagluluto is maganda sa picture. Ayan, solo natin. Yan. Makikita nyo dito. Ayan yung mga staff. At ito yung lutuan na area. Ito yung menu nila. Ayan, Shichirin. And ang in-order ko is mocktail, dalawa. Oh, grabe, dalawa agad. Umorder ako ng tropical orange, saka lychee sour. So, orange yun, saka lychee. Then, meron silang mga ino-offer dito na mga cocktail, mga white wine, red wine. Kaya lang, ayoko yun. So, soup and rice din. Ayan, meron dito ng miso soup. Ayan. Post nyo lang para makita nyo yung price. Garlic fried rice, crab meat soup, vegetarian. Ayan, makikita nyo, vegetarian. Japanese mushroom salad, etc. But ngayon kasi, ang ordering ko kasi is yung pinaka main course nila and starter. So sa starter, ang in-order ko is itong new style sashimi, tapos itong sea scallop, buttermilk, honey, and orange sauce. Kasi yan yung maganda sa mata. Ayun yung gusto ko kasi magandang tignan. Plus, masarap. So yan yung bestseller nila. Sila din yung nag-suggest niyan. So yung sashimi, mahilig kasi ako guys sa sashimi. Plus, for the final food, which is main course. Ayan, sa main course, ang in-order naman ko dyan is yung black codfish. So, ano siya, saikiyaki, miso sauce, daikon, goma, chuchu salad, and lemon torch. So, parang inaano siya talaga, sinusunog in front of you. Parang ganun. Tapos itong wagyu, tokusen tenderloin. So, 200 grams siya ng wagyu. And ayan guys yung price. So mamaya papakita ko sa inyo yung price in detailed form. So ayan, pwede nyo din na i-search dito sa QR code. I-scan nyo lang yung QR code, makikita nyo yung menu. And guys, hindi ko alam actually kung ano to. Ang card na to. Ano yan? Diba? And guys, dumating na yung sashimi. Wow, tingnan nyo, kakaibang uring sashimi. Dumating na yung mocktails ko. So ito, tropical orange, tapos ito yung lychee sour. So magkaiba. Sana hindi sumakit ang ating tiyan. But ayan, ito favorite ko, lychee. Kahit anong uri ng lychee, kahit saan yan, dessert or kung ano pa man, lychee yung gusto ko. Tapos ito, orange. Pero parang hindi siya orange, no? Parang watermelon yung itsura. Guys, yung buttermilk na order ko. Tingnan niyo, mayroon pa siyang pag-gold something dun sa taas. Tapos ano ba yung caviar ba ito guys? Joke. Hindi ko alam. Grabe, ang social, oh. Wow. At kung makikita nyo is parang ang pitid niya, but tignan nyo, ang ganda. And yung presentation, meron ditong pa-buttermilk, tapos meron mga pa-hiwa-hiwa. Doon, yung 3 piraso lang siya, diba? Tapos na lahat ng in-order ko, na iluto na lahat. And ayan, konti na lang, i-deliver na dito lahat. Grabe, mag-isa lang ako ditong kakain. Napakadami nito. And ngayon, titikman natin isa-isa kung ano yung lasa ng mga pagkain na to. And guys, ito na lahat ng order ko. So ito is salmon buttermilk, ito wagyu, ito black codfish, tapos ito yung new style sashimi, and this one is lychee sour, tapos ito tropical orange. O, diba? Good for 2 packs talaga to. And ngayon, tikman na natin. Okay guys, so ngayon tikman na natin itong mga food. And actually, ito na lahat. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, 4 food yung nandito. Una, itong salmon buttermilk, tapos itong wagyu, itong new style sashimi nila, tapos itong black codfish. And guys, dito, makikita nyo dito. Andito yung tropical orange, and ito, nagtatago dito sa kabilang side is itong lychee sour. And feeling ko yan ay maasim-asim kasi ito kasi matamis. So ngayon, ang una nating titikman ay itong salmon buttermilk. Okay? Sarap! Sarap! Lasang-lasa talaga yung salmon. At yung buttermilk niya, ang sarap. Yung butter, tapos yung milk. Siyempre buttermilk nga. Parang gusto ko ng kutsara tapos kakainin ko siya individually. Ganung level. Sarap. Sarap. Sarap guys. Tapos ito meron siya ng pag-gold to. You can see me pag-gold.
ngayon masasabi ko na nakakain na ako ng ginto, diba? So, ito namang Wagyu. Tikman natin. Kunin na nga natin. Ayan. Ang lambot. Ang lambot guys ng Wagyu. Hindi siya mahirap ngayon. Masarap siyang kainin. The best. Tapos lasang bawang siya. May bawang na sa topping, so lasang bawang pa. Tapos, meron silang sauce. Spicy, teriyaki, and itong isa, nakalimutan ko kung ano. So, tikman natin individually. Yung anghang. Ay, ang anghang nga. Spicy nga. Maanghang talaga siya. Yung isa, lasang yung sa dressing ng mga salad. Parang Caesar salad or whatsoever. Okay siya guys. Black pod fish nga pala to. Medyo matinik siya. Masarap siya. Kaso matinik. Ako kasi yung tipo ng tao hindi gano'ng mahilig sa mga matitinik. But, yung lasa masarap. So far sa tatlo, ang nagustuhan ko ito. Itong salmon buttermilk. Itong Wagyu. Tapos itong sashimi. Then this one. Pero yung masarap siya eh. Yung tinik lang talaga. Kung hindi siya matinik, siguro number 1 sa akin to. Sa matinik lang bumagsak. Pero matinik lang guys. Or doon lang ngayon sa dulo. Try ulit natin sa bandang gitna. Ay, matinik talaga, oh. Nakita niyo ang spiky ng mga tinik niya. Gusto ko sana sabihin sa mga narito. Pwede po pahingi ko kutsara. Kutsara po! Sarap. Sarap, guys. The best. Sarap. So, tiga niya. May mga black. Actually, hindi ko alam eh. Hindi naman yung kabiyak at ang liliit. Pero gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung first impression ko pagka nilasahan ko yan. Sarap. Actually, parang same lang siya ng lasa ng color orange. Yung color orange kasi natitikman ko yun sa mga Japanese resto. Itong black parang first time. Sarap. Yun yung sabi ko. Magte-take out ako. Pero ang siste parang mauunos ko lahat. Sarap. The best. Tantayin yung nga natin para maiano naman natin. May isaw-saw natin doon sa mismo mga sauce. Yan. This one. Yan. So guys, mag-check out na ako ngayon dito sa Kamala Resort Ubud. So yung quick review na ibibigay ko dito sa mismong tinuluyang kong villa ay sasabihin ko na ngayon. Like guys, very quick lang to. So nagstay ako dito ng 2 nights and actually medyo sayang nga ika-third day ko. So diba 3 days and 2 nights ako dito. Yung ika-third day ko is hindi ko siya magagamit like hanggang 12 o'clock which is yun yung checkout diba. Pagka 11 yung normal, then pwede ka magpa-extend until 12. Kasi madaling araw po ang flight ko. So aalis na ako ngayon, ngayong second
tonight, hindi na rin ako dito makakatulog and medyo malayo kasi yung Ubud doon sa mismong Ngurah International Airport dito sa Bali. Kaya kailangan ko na magpunta doon kasi 1 hour yung ride plus yung pipila ka pa doon sa airport, may immigration pa and etc. So yun, nakakalungkot lang kasi so far, ito to generalize. Ayan na to generalize. Lahat ng mga natuluyan ko, lahat sa buong mga tuluyan ko, dito ako pinaka-nagandahan. Hindi maganda yung mismong ambience. I mean, hindi maganda yung mismong lugar or etc. Pero kasi, guys, kung ang target nyo talaga sa trip nyo ay to relax, to enjoy, to have a peace environment, surrounding, ito guys yung best option. Kasi guys, itong Ubud ay isang lugar na kung saan kokonti lang ang mga restaurants and pubs. I mean, pubs na lang. Doon na lang tayo mag-focus. Kokonti yung mga bar dito, hindi maingay. Talagang ano lang, tahimik, liblib, pero kahit liblib, safe, ganyan. Kaya guys, yon I highly recommend this sa Kamala Resort Ubud. And guys, if ever kung magbubook kayo, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And feel free to use my code po, Ivan 5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng iabil niyo sa Klook, Mapa, hotels, and activities. And yun guys, to be honest, aaminin ko na sa inyo, medyo pricey. Medyo pricey dito sa villa, pero tignan nyo naman kasi, naka-his and her, yung mismong sink, tapos merong bathtub dito, tapos meron pang separation, yung mismong toilet bowl, tapos yung mismong shower area, tapos ito, meron pa dito divider, ganyan. And meron pa tayong private pool, na meron pa tayong pahamok, tapos meron pang dalawang beach bed, I mean yung parang upuan, gano'n yun ang tawag ko doon. At meron pang parang living room dito sa labas, I mean living area, tapos meron parang pa dirty kitchen, pero hindi siya dirty, what I mean is nasa labas ng mismo bahay, ganung level. Kaya yun, nagandahan ko, and ayun na, ganyan nakatutok ako sa aircon, kasi aircon dito. So yun guys, babalik ako dito sa Bali, sa Ubud. Pero syempre, hindi ko na-try itong Kamala, kasi para sa ibang resort naman tayo. Kasi explore din natin, syempre hindi naman tayo local dito, no? So gusto ko ma-experience yung iba. Pero kung kayo po ay mag-honeymoon, mag-jowa kayo, mag-asawa kayo, I highly recommend this one. Kasi kung mag-friends kayo guys, at nagkakahiyaan kayo, nakikita niyo ba yung shower room? Wala siyang privacy. Wala siyang privacy. So, kunyari, kaibigan niyo nandito, tapos naliligo kayo doon, kitang-kita niya yung point niyo doon, yung ganun, etc. So, I highly recommend this for solo travel. Like me, syempre, solo ko lang siya. Pangalawa is for couples. At pangatlo is for couples naman, who are in relationship, so kayo married, diba? So, yun. I highly recommend this one. So, yun lang guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo na napakaganda ng experience ko dito. Yung mga staff, superb. And wala akong masabi sa mga pagkain kasi meron itong Shichiri na malapit. Yung restaurant nila sa mismong taas, hindi nga ako nakapunta doon. At meron silang spa and gym. Hindi ko ata na-video yung gym or may clip ako or summer. Ilalagay ko na lang dito kung ano yung itsura ng gym na kung saan pwede nyo gamitin. Kahit daw 6 AM kayo magising, sabihan nyo lang daw yung staff and bubuksan nila para sa inyo. Kahit anong oras yan, basta may staff. So tawagan nyo lang, dial nyo lang yung 0 and yun, the rest is history. Okay? So yun lang guys, maraming salamat. Comment nyo sa baba yung thoughts nyo and hindi ko sure. Sana naman hindi ko 2024 ma-upload to sa sobrang daming pending videos ko. Okay? So yun lang. Thanks! Oo nga pala guys, tignan nyo nga pala yung tubig nila. Hindi ko pala napakita sa inyo. So ito, last inom ko na dito sa Villa. And hindi ko na ipapakita sa inyo yung mismong airport vlog nga pala. Kasi nakapag-video na ako doon sa airport. So, ilalagay ko na lang dito sa screen. Panoorin nyo na lang dyan sa vlog na yan kung ano yung mga kaganapan papunta doon sa airport. So yun guys, maraming salamat. And abangan nyo ang next travel series natin. Let's go!